sa tanan ng mga kagutom nga nahitabo sa tibuok kalibutan. The Eucharist is a sacrament of communion. It's an experience of eating together. Para sa mga Hudyo, they do not eat with their enemies. It is a contradiction for the Jews to eat with their enemies. They eat with their friends because eating for them is not just a sharing of food, it is a sharing of life. That is why if we have Thanksgiving celebration, umanta magpamisa, misa pasalamat, umaniana, adunay laing lamesa na atong tampungan, kapon. And we usually invite people who have been part of this, of this grace that we have received. Ug atong dapiton ang mga tao nga nahimong kabahin sa atong kinabuhi. Unya diha sa kaon, dili lang kita mong sa mga pagkaon o moinom sa mga ignonon. But we share life. We express our congratulations to the person who is successful. Ninduyong ta sa kalipay ni mga tao nga nagmalampuson. Niini magtiayon o asawa o amahan nga pagkong nakauligikan sa abroad nga human sa taas ng mga tuig sa kamingaw, mahiusan na sa iyang pamilya. And of course, we always invite those people who are close to us. Maumagani nga ang mga magtiayon kung mag-away ganit sila sa gabi, unsa may butang na dili nila kalihukan sa balay sa buntag, na dili nila gustong tambungan. Kapon. Because for us, even for us Filipinos, not just for the Jews, eating means sharing of life. O kung nag-away kita, kung wala kita magtingog, it is as if there is a division between us. And to eat with you is very painful for me. To eat with my enemy, with the person who hurt me, is a torture for me. That is why we can appreciate Jesus on the Last Supper, when He offered a meal, when He invited Judas to participate in the Last Supper. It is as if Jesus was appealing to Judas. I know you are going to betray me, but this meal is my last appeal for friendship. You can still change your mind. And yet, even if he was betrayed, he continued to break bread with Peter, who will deny him, with Judas, who will sell him, with with pieces of silver. This is the greatness of the Eucharist. We can continue to offer friendship to those people who betray us. That is why it is a sacrament of communion. Why? Tungod kay dinhi lamang sa Eucharistia nga ang amo mahimong tuparan sa iyang katabang. Ang usa ka magtutudlo mahimong abayan sa iyang estudyante. Ang kabos mahimong abayan sa usa ka dato. A professional can sit with someone who is uneducated. This is the only venue in the world that every day we can be one. Especially during Sundays. That is why it is a sacrament of communion.
It is a sacrament of mission. It is communion rite. But the priest will not say, tapos na ang misa. Standby lang, hangtod sa sunod simana. Dinero. No. Wala'y ipakaon ng pare. Yeah. The priest will always end the Mass. You have been united with Jesus. You have been fed with His Word and with His body and blood. Now, I am telling you, the Lord is asking you, leave this place. Leave this place. Go for mission. Give your body. Give yourself to people who are in need. Lakaw o data ang kalinaw o gugma ni Kristo. The Eucharist is a very intimate experience of love. Mauna sa wali sa ato mahal nga Santo Papa sa kasaulugan nato sa kapistahan sa Corpus de Sanguinis Christi, no? Karong umaabot na Domingo, ang ilang celebration sa Roma ni Adto Huwebes, no? O kaduna na ipumiliya ang mahal nga Santo Papa. Nag-ingon siya. The Eucharist is a sacrament of love. And what is the nature of love? The nature of love is not self-preservation. The nature of love is self-donation, self-offering, going out from the self to reach out to others. Mao ka na ang natural sa gugma. That is why there is a close relationship between love and poverty. Love and poverty. Why? Tungod kay kung nahigugma ka, our tendency, our direction is to give and give. Not just till you are hurt, pero hangtod na ikaw mag-bankrupt, mapurdoy. Kinsa may mapahurot sa atong loan? Dili ba ang mga tao na atong gihigugma? Mga ginikanan, kinsay makahurot sa inyong pundo? Dili ba ang inyong mga anak? Muadto ka sa mall, niya naghinang-hinang na ka na mapalit na din ako karon akong gusto na paliton na simina. Apan sa imo pag-gunin-gunin o pag-suot nini, pag-sukod-sukod nini, you remember your children. And then you say, dili lang sa sunod na lang. Ang makahurot sa tanan na anak ka nato, mao ang mga tao nga atong ihigugma. Because the nature of love is to give. That is why St. John would remind us always, God so loved the world, so loved the world. He did not just say, God loved the world, but He said, God so loved the world. Gihigugma pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan. Nga iyang gihatag, wala kasi ingon ang iyang anak, kundi ang iyang maumao o buktong anak. He gave His only Son, the most precious treasure of the Father. Tungod kay ingon man ang kinaiyahan sa gugma. Kung unsa ang pinakamahimpilinhon para kanako, mao kana ang akong ihatag. Love will always give what is best. Love does not settle for less. Love gives everything, even if it will hurt the person, the giver, on the process. The Eucharist is a sacrament of love.
the sacrament of love that is related to poverty. Why? Because the more I love, the poorer I become. And therefore, only those people who are willing to be poor are the ones who are capable of truly loving. Can you imagine what will happen to the Philippines if our government officials will live the spirit of the Eucharist? Self-donation, self-sacrifice. How many billions of pesos will the poor enjoy had our congressman and our senators would save for the poor had they lived the spirit of the Eucharist? Pila ka mga gigutom ang makakaunta. Pila ka mga estudyante sa bukid na di na kinahanglan magbaklay o layo tungod kay doon na sila eskwelahan. Pila ka sa atong mga relatives na di unta mamatay tungod kay natakot na napatambalan sila tungod kay adunay hospital diha sa ilang lugar. Because the funds were not corrupted by those people entrusted to such funds. You see how revolutionary the impact of the Eucharist in the Philippines. Few weeks ago, I visited again the relocation site sa atong Archdiocese sa Cagayan de Oro dito sa Lunya. Tungod kay adun na kami close connection ni mga tawhana, sila mga tao nga gikan sa ilang sa tulay nitong panahon sa sentro. Survivor sila sa sentro. And they were temporarily relocated to St. John Benay sa seminaryo. Nahimunan mo silang suot. Father Bus is here with us. He have been giving funds to these people, no? Tungod kay siya ang among treasurer niya itong panahon niya. Kung naana sila sa Lumbia karon. Pero nakapagyakon nilang mga kalisod. Ang pagpangita sa trabaho, doon na yung pamilya dito na namatay ang iyang asawa. Kuniya na iyang ito ka mga anak. Ang lalaki nagtrabaho sa usa sa mga institutions din sa Cagayan de Oro. Pero dili pa igo kayo ang iyang sweldo. Mao nga maglisod siya pagpa-eskwela sa iyang mga anak. Nya ang nindot kayo tungod kay ang iyang mga silingan dito sa Tabang Cagayan sa Lumbia. Magtinabangay sila. Mag-schedule sila tungod kay napamay 2 years old, 3 years old, 4 years old. Sunod-sunod sila. Mag-schedule sila, magbantay ni atong mga bata. Kini kamangkuran, hindi sa isang balay. Samtang ang amahan magtrabaho. Kanang ilang buhaton, kung masakit, kung niya walang ilang kwarta, magtawag sila, magpatapang. Kunya, hapit naman ang pagbukas sa klase. Nagtawag sila. Father, katong pamilya na atong itabangan, walay magamit sa pag-eskwela ang mga bata. Isod kaayo, hindi kayo makaya sa pao. Kung kaya na may funds na natigong na mo, among giyatuan na malipig mga notebooks, mga bags, nagkatuloy dito. And it is very inspiring, no? Tungod kaya iyang mga silingan, kansang mga bana doon na yung mga trabaho. No? Kung sila ang mga higayon, no? Oportunidad na matabangan katulong ng pamilya.
Yung pagkabot dito, lahi kayo nga akong gibati. Tungod kay silang tanan nalipay. Silang tanan nalipay. Silang tanan nalipay. Wala silang mag-iwan nga, ay, sila rabi ay, kami wala di ay. Pero lahi kayo mong nabati kay silang tanan nalipay. Everybody was happy. Bisan ka itong ilang mga anak nalipay. O nganong nalipay sila, kaya ilang silingan na walay sarapi, hindi maka-espiriya tungkol sa katapos, makagaan sa ilang kinahanglan. O nalipay sila. Apil sila sa pagpanghapwa sa among ipamalit. O kunya ilang ihatag dito sa ilang atong mga anak. Nalipay sila. Everybody was happy. Kunya natingala ko tungkol kay dili man siya kasagaran na mahitabo. Kay usahay kung doon natin hatagan, bisan ka